Ang karugtong ng nakaraan, samantala sa opisina ni Professor Wu. Dati may doktor na Ji Sok-shin, ang pangalan, lahat ay sumasang-ayon na siya ay talaga isang savant. Pero hulaan mo kung anong nangyari sa kanya, habang nakikinig si John Hyuk sa sinabi ng professor. Namatay siya, kinuha niya ang sarili niyang buhay. Mahusay siya sa sarili niyang talento, kaya napatay niya ang isang tao. Napatingin si John Hyuk, paano mo pa naisip na wala ka ng pagkakataon sa larangan ito? Sabay ngisi ng professor, at eto ang irony ng lahat, ang mga surgical technique na ginawa ng genius na doktor na ito ay walang kwenta. Dahil hindi sila isang bagay na maaari nating isagawa ng mga ordinaryong doktor. Hindi natin kailangan ng henyong manggagamot. Ang kailangan natin ang mga masisipag na doktor na nagdadala ng pag-unlad sa larangan ng medisina. Nakuha mo ang diwa ng sinusubukan kong sabihin, tama? Okay, makakaalis ka na, at nang makaalis na si John Hyuk. Habang nag-iisip ang professor, ipinatong ang ulo sa kamay. Hindi ako makapaniwala na kailangan kong mag-mentor na isang mahina. Nakakadismaya, matapos ay bumantong hininga ito. Kung hindi lang siya anak ni Professor Jin, matagal ko na siyang iniwan. Bulong ng professor, lumipas ang mga oras, ang mga nag-experiment na naganap sa University ng Korea Hospital kung saan sa wakas ay natapos na. Pumikit ang ating bida at lumanghap ng hangin, at ang kailangan ko na lang gawin ay mag-aral para sa CSAT, habang magkakasama ang tatlong magkakaibigan, 30 days bago mag-CSAT, ang kinukuha mo lang ba ang literature at ang foreign language sa exam? Oo. Pero dapat mong pag-aralan pa, ang lahat ng iba pang mga subject, just in case na hindi ka nakapasok sa University of Korea. Wala akong oras para dyan, okay lang yun, dahil papasok ako kahit anong mangyari. 27 days bago mag-CSAT, sa kanyang part-time job, sa ospital. Hey, Mujin, gusto mo tulungan kita sa pag-aaral mo? Ano, paano mo naman ako tutulungan, kid? Medyo nag-aral ako noong bata pa ako, tignan ko nga iyan. At nang makita ang libro, nag-oval shape ang mata nito, at bahagyang malungkot kasi di naman niya naintindihan ang mga nakasulat sa books. 20 days bago mag-CSAT, 20 days until the CSAT, it's still not too late. Ito ang nakasulat sa tali na ibinuhol ng kanyang kaklase sa ulo nito. Ano ba yan, ginagawa mo, sabi ng ating bida. Sabi niya sinusubukan niyang pagsamahin ang sarili niya, para sa huling laban ng pag-aaral. Sabi ni Songchan, pinagpupunit nito ang mga pahina ng librong hawak, at nang mapunit ay nginuya-nguya ito, ano bang ginagawa mo, kambing ka ba? Para naman gagana yan, sabi ng ating bida, haha, natawa naman si Songchan, habang panay pa rin ang nguya ng papel, 14 days bago mag-CSAT, ito ay kung paano mo malulutas ang tanong na ito. Okay, sabi ni Apple, sige, pwede mo bang ipaliwanag uli ito ng isa pa, 10 days bago mag-CSAT. Habang nakaupo ang magkaibigan sa hagdang ng school. 6 days bago mag-CSAT, mabigyan kaya ng pansin ang problemang ito. Habang naglalakad ito, 1 day bago mag-CSAT. Nagkita sila ng advisor niya, wala akong idea kung gaano karaming tao ang nakakatipid sa akin, dahil binibigyan ko ng pagkakataon ang pinakamasamang estudyante sa paaralan na mag-apply sa University of Korea. Kaya mas mabuti na gumawa talaga sila ng mas mabuti, at kung hindi, walang magseseryoso sa akin, ulit, pero walang pressure, anyway, bale lahat yan, kaya ikaw gawin mo lang ang best mo. Good luck mo dyan, habang hawak ng ating bida ang papel na ibinigay ng lalaki na nakabilot sa kamay nito, agad nagbow ang ating bida, salamat po. You're welcome. Samantala, tada, isang paper bag na naglalaman ng mga pagkain, inabot ng babae, sa ating bida. Good luck sa CSAT, alam kong kaya mo yan, wow, ang dami nito salamat. Oo, nga pala, sabi mo, natanggap ka, sa isang kolehiyo sa isang special admission, sa pamamagitan ng track and field, diba? Oo, para makuha mo rin ang lahat ng swerte ko. Okay, sana ay galingan mo pa, maya-maya pa ay naglakad na ito palabas, marami ba siyang gamit sa bahay ng mga magulang niya sa isang tindahan ng tsokolate? Sabi ng kanyang kaklase na biglang sumulpot sa likod na inakbayan siya. Ano, hindi ka nakakatawa ha? Sabi ng ating bida, na halatang tinutokso sa kanya si Jo Hyeong. Hihihi, nakakuha ka ng isang grupo mula sa isang tao,
ngunit nakuha ko ang sa akin mula sa isang grupo ng iba't ibang mga tao, kaya ako ang nanalo. Habang nakatingin ito sa kanyang kaklase, bigla naman tumigil ang isang kotse. Sa kanyang tabi, bumusina ito, "Hi Mujan. Dapat ay tingnan mo ng maaga ang exam site mo ngayon, di ba? Sakay ka na." "Hey, there friend." Hihiramin ko muna si Mujan saglit, ngumisi ng mapang-asar ang ating bida sa lalaki, bago ito sumakay sa kotse, at naiwan itong mag-isa. "Nanalo ka Mujan," at sa loob ng sasakyan. Bukas na ang araw ng, "Oo," sagot ng ating bida, kinuha ng babae ang isang regalo at, "Eto, oh, para sa'yo, ibibigay ko sana sa iyo ito noong nakaraang linggo ngunit nagpa siya ako na hawakan ko muna ito hanggang sa ngayon. Dahil naisip ko na i-appreciate ang tamang lugar. Anyway, kaya gusto kitang makita ngayon, good luck sa exam, at see you next year sa University of Korea." Nakangiting sabi ng babae, "Thank you, see you there." Haha. Oo naman, samantala sa bahay ng ating bida. Habang kumakain ito, nakasabay ng kanyang lola, nilagyan niya ng karne ang plato ng kanyang lola. "Lola, mayroon na po akong plano, na magkaroon ng magandang trabaho, after po makagraduated ako ng high school. Ngunit pasensya na po, napagtanto ko na gusto ko pa pong mag-aral ng kaunti pa. Medyo matagal pa akong pupunta sa school, babayaran kita, at bibigyan kita ng marangyang buhay, sa lalong madaling panahon, okay?" Inabot ng kanyang lola ang kanyang mga kamay, matapos ay bahagyang pinisil ito. "Huwag mo akong alalahanin Mujan, mag-aral ka lang hanggang gusto mo, okay?" sabi ng kanyang lola, kinabukasan. Sa araw ng pagkuha ng sisat, habang naglalakad papasok ang ating bida, "Good luck, do your best. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na naglagay ako ng labis na pagsisikap sa anumang bagay. At ngayon ang araw na susuriin ako, sa gawain na inilagay ako. Alam kong, magagawa ko ito ng maayos. At nagsumikap ako ng husto para dito nitong mga nakaraang buwan." Bulong ng ating bida, habang tumutok na ito sa exam, lumipas ang mga oras, ang sisat sa wakas ay natapos na rin. I guess na nakatulong talaga ang all-night study session, buhahaha, dahil isa lang ang naging mali ko, na nasagot, at ito ay literature and foreign language. Ito ay isang himala, hindi ka nagkamali sa iyon sinagutan na papel, di ba? Nope, good job Mujan, pero malayo pa itong matapos. Kailangan mo pa rin isulat ang personal na pahayag at dumaan sa panayam sa kolehiyo. Pagkatapos ay ginugol ko ang lahat ng aking libreng oras, sa pagsulat ng aking pahayag, at maniwala ka sa akin, ito ay talagang sakit ng ulo, at kailangan kong humingi ng kaunting tulong kay Akil, sa interview ngunit pumasa ako, at ginawa ko na lahat ng kaya kong gawin. Agad binaksak ang pagod na katawan sa kama, ngunit dilat ito at tulala na tila sobrang lalim ng iniisip. Habang si Akil ay nakaupo sa gilid ng kama, maya-maya ay bumangon ito. "Naboboard na ako, wala ako magawa ng kahit ano. Ngayon, ito ba ay kadalasang nakakapagod kapag naghihintay ka, para malaman kung natanggap ka o hindi, Akil? Hindi ka ba nababagot?" Ito ay isang mahalagang eksena. Tumingin ang ating bida sa direksyon na sinasabi ni Akil. "Ano, ikaw ba talaga ang sister-in-law ko, at ang batang ito ay sa iyo?" sabi ng lalaki na pinapanood na nasa eksena sa TV. "Ito ba ay exciting na para sa'yo? Pinapanood ko ito, dahil wala namang ibang nakalagay, Jiz." Bangtong hininga ng lalaki, matapos ay naglagay ito ng mga kailangan sa bag, tumayo ito at nagyaya, "Tara na. Saan? Maghahanap ng pasyente, para sa malakas na pag-iyak." "Anong klaseng doktor ang umiikot na naghahanap ng pasyente? Nakapagdesisyon ka na ba kung saan mo gustong pumunta?" "Well, alam mo kung paano sa mga palabas sa TV o comics ay palaging may nangyayari, kapag ang pangunahing tauhan ay nasa labas at malapit lang, kaya hindi mo alam kung saan ka pupunta." "Nope, nakuha mo na ako," sabi ng ating bida ng nakangiti, at habang naglalakad, may nakasalubong itong dalawang lalaki, na nag-uusap, tungkol sa binubugbog na lalaki sa hindi kalayuan sa kanila. "Meron, binubugbog na nerd doon di ba?" "Oo, narinig ko nga na siya ay dumadaing at umungol ang kanyang puwet, sa natamong sakit ngayon, ito ay talagang, hindi dapat ganito kasakit sa puwet." "Ano ba ang pangalan niya ulit?" "Sa tingin ko, parang si Youngwoo Park," agad na palingon ng ating bida. "Oo, siya nga iyon," sagot ng isang lalaki. Samantala sa Central Park,
Parking lot 1, maririnig ang tila ang isang grupo, "No worry, mayroon pinagtripan, come on," sabi ng isa, mga yabag ng sapatos na tila, napaikot-ikot sa sulok ng parking, "Sabihin mo na," muling sabi ng isang lalaki. "Alam na natin lahat na nakapasok ka sa University of Korea, dahil sa sobrang talino mo. Kaya tara kausapin mo kami," sabi ng lalaki habang hawak sa kwelyo ng isang lalaki. "Oh, baka naman ayaw mong kausapin ang mga tao na masama ang grado, ha?" Sabi ng lalaki na tila susuntukin muli ito. "I'm sorry, humihingi ako ng tawad," sigaw nito. "Well, siguro hindi ka dapat naging gago kamakailan," at tuluyan na itong binugbog, habang ang ating bida ay mabilis na tumatakbo patungo sa parking. For the past 2 years hindi siya tumitigil sa pagmamayabang kung gaano siya katalino. Ngayon natanggap na siya sa University of Korea, ay nakikipag-away na siya sa mga batang nakakuha ng masamang grado. Sinasabi niya sa kanila na wala silang utak para gawin ito. Kaya dapat na nilang kalimutan ang kolehiyo, at magbitiw sa kanilang sarili sa isang buhay ng manual labor. Maraming tao ang naaasar sa sinabi niya, kaya napagdesisyonan nilang makipaggang sa kanya sa parking lot ng Central Park. Si Young Woo, ang tanga niya, bulong nito, na binilisan ang takbo. "Ganun din ang ginawa niya sa klase namin." "Hoy, mga tanga, tumahimik nga kayo," yun ang mga binitiwan na salita ng lalaki nung nagkakatuwaan silang magkakaibigan. "Mujin," sigaw ni Apple, nandoon siya, nakasubsob ang lalaki sa semento matapos bugbugin ito, agad nilagpasan nito si Apple dahil sa pagmamadali. "Mujin, teka lang, anong gagawin mo?" Hinawakan ni Apple ang ating bida, ngunit tumagos lamang ito. "Tignan mo nga sila, ang dami nila, tumawag na lang tayo ng pulis, at maghintay." Sigaw ni Apple, tapos ano, huli na, lumapit pa ito at sumigaw. "Hoy," agad lumingon ang lalaki, "sino ba ang tarantadong yun?" Nang makita ito ng lalaki ay agad kumilos ito, para santuking ang ating bida. "Get lost," sigaw nito, agad naman nakailag ang ating bida. Habang nakailag ito, mabilis kumilos ang mata nito para makita ang nanuntok, agad ikinilos ng ating bida ang kanyang kamao. "Na nasa ere na, matatamaan ako," bulong ng lalaki. Pumikit na lang ito, para tanggapin ang suntok nito. "Ga," sigaw nito, ngunit habang nakapikit ito, nasa harapan lang ng mukha ng hangal, ang kamao ng ating bida. Na nakahinto ito sa ere, "Lalabanan mo ba ako?" Agad dumilat ang lalaki at nagulat ito. "Gu." Hinawakan ng ating bida ang mukha nito at bahagyang inalog-alog. "Gusto nyo pa bang lumaban ha?" Sabay-sabay na umiling ang mga ito na may takot. "Dude, hindi ba si Mujin Lee yan? Akala ko nang hihina na siya nitong mga araw na ito." Agad kumilos ang mga ito at mabilis na tumakbo, "Umalis na tayo dito." Sabi ng isang lalaki, walang kwenta makipag-away sa kanya. Sagot ng isa pa, agad lumuhad si Mujin para tignan si Young Woo, ang kanilang kaklase na nawalang ng malay. "Hey, Young Woo, okay ka lang ba?" Sumagot ka, maya-maya ay, nanginginig ito at umungol. "Oh, go." Tumingin ang ating bida kay Apple. "Anong gagawin ko, Apple?" Subukan mong pindutin ang kanyang tiyan. Agad naman niya itong sinunod. Daing nito, "Ha?" Bahagyang nagulat ang ating bida. "Teka sandali," inangat nito ang damit sa bandang tiyan. Ang kanyang tiyan ay bloated, baka may issue sa isa niyang organ. Sa tingin ko ito ay hemorrhaging. Parang nasuntok siya ng bahagya sa tiyan. Now what? Dala ni Mujin ang kanyang emergency bag. Pero kung nagdudugo si Youngwoo sa loob ng kanyang tiyan, hindi man lang namin siya mabibigyan ng first aid, nadala ang mga gamit ni Mujin, bulong ni Akal, at napaisip si Akal, at humarap ito ng maramdaman na dumilim, lumabas ang Green Reaper, at umungol ito, ang Grim Reaper. Sigaw ni Akal, "Mujin." Tawag nito, "Okay, sabihin mo lang kung ano ang kailangan kong gawin." Nagmamadali ang kilos nito, "Ang una ay tawagan mo ang ambulansya. At hintayin natin ang ambulansya na makarating dito. Hindi, wala na tayong oras, mamamatay ang batang ito habang papunta sa ospital. Kailangan na niya ng operating table sa loob ng 30 minutes. Bulong ni Apple, "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko." Wala na kaming oras para maghintay ng ambulansya, agad kumilos ang ating bida, binuhat niya ang lalaki, "Kung wala na tayong sapat na oras,
gagawa tayo ng oras, dadalhin ko siya sa ospital, sigaw ng ating bida. Ano? Seryoso ka ba? Malapit lang ang Haiseyong Hospital diba? Alam kong makakarating ako ng mas mabilis kung tatakbo ako, iyan ang lugar na pinupuntahan ko noon, nakipag-away ako sa parking lot na ito noong nakaraan. Bulong ng ating bida, agad kinuha nito ang cellphone at nag-dial para tawagan si Dr. Shin. Ano ito? Mujan, mayroon isang lalaki dito na binugbog, at sa tingin ko sa kanyang organ ay dumudugo. He's conscious at hindi makapagsalita, pupunta ako sa ospital ngayon, kaya please be ready for him. Agad binuhat ang lalaki at tumakbo ito, please tumabi kayo. Umalis kayo sa dadaanan ko, sigaw ng ating bida sa mga tao nandoon. Lakad takbo ang kanyang ginawa, at muntik pa itong matalisod. Pero hindi ito huminto, at nag-red ang stoplight. Damn it, na-stop ako sa red light, bulong ng ating bida, sa tabi mo Mujan. Ang Green Reaper ay sumusunod sa ating, sigaw ni Akal, kalokohan, bilis, alam ko, naglakad muli at tumakbo, hanggang sa tumawid sa pedestrian line, agad nagulat ito nang sumulpot at bumusina ang isang sasakyan, maging ang driver ay nagulat din, agad lumangit-ngit ng malakas ang tunog ng preno ng sasakyan, agad napatulala ang ating bida. At habang buhat si Yang Wo ay napahinto ito, napatingin ang ating bida sa kotse. At agad nagpreno ang driver ng kotse, napapikit ito ng mariin. At napasubsob ito sa manibela, at nang huminto ito, ay agad idinilat ang mga mata, at unti-unting sumilip ito sa unahan ng sasakyan. Nakita nito, na nakahiga ang dalawa sa kalsada, agad na bumaba ito. Hey, okay ka lang ba? Tatawag ako ng ambulansya. Agad damilat ang ating bida, bumangon ito kahit may tumutulong dugo sa kanyang ulo. Ayos lang ako, hindi ako tinamaan, muling binuhat ang kanyang kaklase na si Yang Wo. Gulat ng driver, hindi naman nasaktan si Yang Wo, di ba? Sabi ng ating bida kay Akal, hindi, dahil hawak mo siya. Teka, dumudugo ang ulo mo, that's fine, teka, kailangan mong pumunta sa ospital, sabi ng driver, doon nga ako pupunta mag-isa, nagtataka naman ang driver, matuling na naglakad at tumakbo ang ating bida hanggang sa sumapit ito sa ospital, narito na siya, napatingin ang ating bida, sa mga medical staff na nag-aantay sa kanya, mabilis na tinulungan ito, na may lagay sa stretcher, dalhin ang pasyente sa operating room ngayon na, nasaan po si Dr. Shin. Naghihintay na siya sa OR, mabilis na kumilos na dinala sa OR si Yang Wo. Tinanaw niya ito, sumunod tayo sa OR, Akal, sandali. Sigaw ng isang doktor, kailangan mong magpagamot, sumama ka sa akin. Pero okay lang po ako, dumudugo ang ulo mo, maari kang makaranas ng ilang mga sintomas ng pagkaantala pagkatapos ng isang aksidente, kaya kailangan mong bigyan pansin kung ano ang pakiramdam na iyong katawan. Okay po, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Mujan, anong uri ng katangahan na sinubukang mong pahintuin? Ang isang mabilis na kotse na iniharang mo ang iyong katawan, sigaw ni Akal, sabi niya. Ayos lang ako, kaya itigil mo na ang pagbubunganga mo. Natatawang sagot ng ating bida. Kakaiba ka talaga, agad napahinto ito. Akal, tignan mo ang Grim Reaper, nakatayo ito sa di kalayuan. Seryoso ito at tumalikod ito mula sa kanila, teka lang. Tawag ng ating bida, tumakbo ito at agad din napahinto. Papunta siya sa OR, bulong nito, pero doon, pinasok si Yang Wo. At, walang paraan na guluhin niya ang surgery ni Dr. Shin. Bulong ng ating bida, lumipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas doon ang assistant doctor, naakay ang tila masamang pakiramdam ni Dr. Shin. Dr. Shin, sigaw nito, agad lumapit ang ating bida. Anong nangyari? Nagkaroon kami ng maraming emergency na operasyon, sa ospital kamakailan, hindi gaanong nakatulog si Dr. Shin, nitong mga nakaraan araw at bumaksak. Hindi na kailangan pa na marinig ng bata ang anuman nangyari dito. Don't worry Mujan, ang aking assistant ang bahala sa hemorrhaging, hanggang sa makabalik ako doon. The hospital has a number of very competent assistant. Pwede ka nang bumalik sa loob, okay po Dr. Shin. Huwag kang mag-alala at pasensya ka muna sa ngayon, Hindi kumibo ang ating bida, napailing ito, pero, bakit hindi pa umalis ang Reaper? Nagmapansin ng ating bida na nakatayo ito, sa pinto ng operating room,
Pwede ba akong pumasok sa loob ng OR? No, tumangging sagot ni Dr. Shin. Alam kong hindi ako pisikal na makakatulong doon, kumpara sa mga tauhan sa loob, kulang ang skills ko, pero sa tulong ni Akal, siguro mapipigilan namin ang Reaper. Kung hindi naman ako papasok doon, baka mamatay si Yangwo. Arg, siya ay kaklase na kilala ko na nakasama namin ng ilang taon, at nasa bingit siya ng kamatayan. Bulong ng ating bida, nagsasagawa ka ng mga researcher sa mga genius na doktor hindi ba? Napalingon si Dr. Shin, Dr. Shin, ako ang genius na pinili mo, at pumasa pa ako, para sa huling exam di po ba? Huminga muna si Dr. Shin, bago ito pumayag. Okay, sige, ngunit maaari ka lamang manood sa surgery. Habang ikaw ay nasa loob huwag kang gagawa ng kung ano, at babalik agad ako. Nang marinig ang sinabi ni Dr. Shin, ay mabilis kumilos ang ating bida. Okay po, Dr. Shin, salamat po. Agad nilagpasan ang doktor, samantala sa loob ng operating room. Bumabaksak na ang vitals niya, hindi ko mahawakan ang pagdurugo. Suction sigaw ng doktor na naroon, habang ang ating bida ay kapapasok lang. Napansin ito ng doktor na nandoon, tinignan nito ang ating bida. Sino yun? Pinapasok siya ni Dr. Shin, isa siya na nag-participant sa pag-aaral. Si Dr. Shin, gumagawa ng kakaibang bagay minsan. Paano kung mapasulat tayo sa pagkakaroon ng bata sa OR? Sabihin mo sa kanya na manatili sa sulok, at huwag gumalaw kahit 1 pulgada. Sabi ng doktor na nag-uusap, nasaan ang ibang injury Akal? Tanong ng ating bida sa babaeng ghost, hindi ako sigurado, sobrang dumudugo na siya, kaya mahirap makita ang exact placement ng injury. Kung nabubuhay pa sana ako, nahanap ko na siya nang wala sa oras, bulong ni Akal. Habang nakatitig kay Yangwo, suction, muling nagsalita ang doktor, bigla sumigaw si Akal sa ating bida, nakuha ko na, ito ay sa spleen, agad naman nagsalita ang ating bida na nasa isang sulok, ang kanyang pagdurugo ay nasa spleen, bahagyang sigaw ng ating bida sa mga doktor na nag-oopera, ano? Lumingon ang doktor na pinagsabihan ang ating bida. Huwag kang gumawa ng kaguluhan habang ang operasyon ay nasa session. Ano ba ang alam mo? Isang bata ka lang, pwede po bang tingnan mo agad? Please, suriin niyo po ito para sa akin, pakiusap pa ng ating bida. Of course, at maya-maya pa ay, bahagyang nagulat ito. May pagdurugo nga sa spleen niya, sigaw nito, ano? Dali tahiin mo na, habang nakatayo ang ating bida. Inikat nito ang kanyang mga mata, at hinanap ang Reaper, did that take care of the hemorrhaging? Na dapat gawin ito ng tama, bulong nito, maya-maya pa ay dumilim ang paligid, bahagyang nang laki ang mata ng ating bida, lumabas ang mga usok na kulay itim, at lumabas ang Grim Reaper, sumunod ay nilabas nito ang karet, itinaas ito, at itinarak sa tiyan, bumaksak ang blood pressure niya, sigaw ng doktor, hindi humihinto ang pagdurugo, sigaw ng isa pang doktor.